Deal! Salamat, Hunter. So, deal na tayo. Deal, Hunter! Deal! Paras kaputihan! Kaputihan, wag! Kunin mo yung maril! Kunin mo yung maril! Oh! Putang na si Amang! Oh! Takbo, Commander! Takbo! Tangin na ka, Amang! Ah! Hindi tayo pwedeng mag-ano ito. Oh, sobrang dami na putok. Saka si Hunter. Hiwalay tayo. Sige, hanggang sa muling pagkikita. Commander Diablo. Ingat ka, Hunter! Commander Dumog yun. Kalikas, Commander Amang. So yun mga kamaster. Nakabawi rin ako kay Commander Dilobio. Habang ako'y nagrurunda doon sa sapa, patungo sana ako doon sa pinagruroonan ni Maxtom. Nakita ko siyang nakatali yung dalawang kamay niya. Bihag pala siya ng tauhan ni Amang. Ay hindi ako nagdalawang isip. Natulungan siya upang sa ganun makabawi man lang sa mga itinulong niya sa amin. At lalong lalo na ako. Kahit buhay ko, itataya ako. Ganun akong klaseng tao. Pag ako ay tinuring na kaibigan, ituturing ko siyang kapatid. Kaya hindi ako nakatubiling tulungan si Dilobio. Kaso lang, naabutan kami ni Amang habang kami ay nag-uusap. Kaya nagkahiwalay kami. Sana Dilobio, uparin mo yung mga pangako mo sa akin. Nakig-deal ka na sa akin. Kunin natin yung mga pamilya mo. Kunin natin yung anak ko na ginawa nilang commander ngayon ng batang Kasiro. So ano, alamin nyo na lang mga master. Lakad muna tayo. Ano na narating ko? Mukhang malayo na ako sa sapa. Kailangan ko kumilos sa unahan.
upang makapagpahinga ko. Okay, may mga patibong dito. Okay na siguro dito. Sino siguro kung kikita nila. So yun mga kamaster, linawin ko lang talaga yung nangyayari na niligtas ko rin yung buhay ni Dilubyo. Habang ako po'y nagrurunda mga kamaster, may narinig ako mga boses, parang talagang nang mimilipit sa sobrang sakit. Habang ako ay nakadapa, nakita ko doon sa malayo. Ang una ko talagang naanuhan, akala ko may bago na naman silang bihag. Akala ko iba na naman na tao yung nabihag ni mga tauhan ni Amang. Nung habang lumalapit na talaga sa paningin ko, naaninagan ko yung bandana na kulay yelo o dilaw. Sabi ko parang kilala ko tong bandana na to. Laging nasa noong unang dating commander to. Habang talagang papalapit na sila, talaga doon ko na naklaro na si Dilubyo pala yung bihag nila. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan si Dilubyo, dahil alam ko may utang na loob din ako sa kanya. Dahil nung nagdidelirio ako sa sobrang sakit sa tama sa liig ko, hindi rin siya nagdadalawang isip at tinulungan din ako. Alam ko mga kamaster na si Dilubyo ay kusang na talaga, bumabalik na siya sa dati. Dahil doon ko nalaman, under off-cam kami habang kami ay nasa malayo na. Habang kami ay nasa malayo na mga kamaster, bago pa yung nangyari yung nakipag-deal siya sa akin, nakipagtulungan siya na makuha yung pamilya na at makuha rin yung sa side ko na anak ko na naging commander na ng mga batang asero. Doon ko nalaman mga kamaster na si Dilubyo talagang nakuha na pala ng ni Commander Cossack at saka ni Diablo. Naalala niyo mga kamaster nung nakuna namin siya ng footage o video na binigyan siya ni Cossack at saka ni Diablo ng basbas upang kami ay tapusin ng mga hunter. Nung nakayoko si Dilubyo noon,
binibigyan siya ng kapangyarihan ni Cusack at saka ni Diablo. Pero sa nalaman ko, kaya pala siya nanghina. Kaya pala siya na na matabla na ng bala o sakit dahil siya pala ay kinuna na ni Cusack at saka ni Diablo nung nilagay nila sa katawan ni Commander Dilobio. Yung basbas ba? Ano na yun? Wala na yun. Pinawalang bisan na yun sa dalawang tawag dito, pinuno kumbaga nila sa mga kalaban na si Cusack at saka ni Diablo. Kaya si ngayon, si Dilobio, na matawag nating back to normal ang katawan niya. Kumbaga kailangan ng tulong talaga dahil siya po ay matatabla na ng bala at saka mahina na yung pangkikilos niya, hindi na katulad ng dati maliksi dahil wala nang basbas sa nakakataas nila na si Diablo at saka si Cusack. Pero hindi natin baliwalain yung kakayanan niya na tulad ng dating commander dahil hindi mawawala sa sarili yan, tulad ng pagiging maliksi din pagdating sa bundok. Talagang sa katawan niya yun, mga strategy nandyan kay Dilobio pa rin yan. Ang nawala lang sa kanya yung basbas lang, kaya matablan na siya ngayon. So anong nangyari mga kamaster, bago nangyari yun na nakita kami doon sa tauhan ni Commander Amang, doon nagtakbuhan na kami. Nag-deal siya sa akin, nakipag-deal siya sa akin na kumbaga nakipagtulungan si Commander Dilobio. Pero pinaabot niya sa akin na sana daw matulungan daw natin siya, na pag siya daw yung magbagong buhay, sana may tumulong daw sa kanya. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala dahil hindi lang kami mga hunters. Mas may mabuting puso pa na nag-ano sa iyo, Commander Dilobio, na may aabot sa iyo ng tulong. Malay mo balang araw may aabot sa iyo ng tulong upang ikaw yung makapagsimula. Pero sa ngayon, ang gagawin namin, hahanapin ko yung anak ko at hahanapin ko yung mga taong salarin sa mga ito, nagsimula ng gulo na yung anak ko nasa eskwelahan lang pero humantong sa ganito. At tutulungan ko rin si Dilobio na hanapin yung pamilya niya. Dahil ang sabi ni Dilobio, kailangan daw niya makita yung anak niya at saka yung asawa niya dahil hawak daw ni Cusack at saka ni Diablo. Hindi daw niya gawain na ganun, pumatay ng tao, bumihag ng bata, kumuha ng mga organ ng laman loob ng mga bata. Talagang nasa ilalim na siya sa kapangyarihan ng dalawang commander o dalawang Diablo. Kaya nagawa niya yun. Siya pala ay mga kamaster, simpleng tao na namumuhay lang sa bundok. Kumbaga ay tawagin nating mamamayan lang, namumuhay, na nagtatanim lang ng mais, palay, ganun, o kamuting kahoy. Pero sa kasamaan palad, yun nga, nakita siya, naabutan siya, nakita siya ng mga tauhan ni Amang, ng mga tauhan ng dati nang nawala din na enkwentro namin. Nainganyo siya sa mga salitang, pag ikaw ay sasama sa amin, may isang sakong bigas, may 20k na pera, ipapaano sa pamilya mo, buwan-buwan may matatanggap yung pamilya mo, at siyempre higit sa lahat, wala kang ibang gagawin, hahawa ka lang ng baril, sama ka lang sa amin, mag-ano lang tayo sa bundok, ikot-ikot lang. Di niya alam na pasok na pala siya sa gulo. O hindi niya alam na yun na pala yung simula ng talagang binansagan siya ng Dilobio. Totoo mga kamaster, hindi ko pa talaga natanong sa kanya yung pangalan niya buo dahil yung Dilobio, basbas lang yan sa mga commander. Kumbaga, alias lang po yan. Tulad ko dati,
Ako ay si Commander Haram. Ako ay binabasbasan nun dati ng mga mga ko dati. Pero hindi yan totoo kong pangalan, di ba? Yan lang po ay alias. Yan din na tulad din si Dilobio. Kaya itanong natin muli kung makikita man kami ni Dilobio. Tanong natin muli kung ano yung talagang totoong pangalan niya. Kasi kawawa naman mga master. Siya pala ay simpleng tao lang na namumuhay sa bundok. At umaasa na sa isang araw makakain ng 3 bisis. Pero yun nga, yun ang dilubyo ng buhay niya na dumarating na hindi niya talaga akalain na magiging mamamatay tao, kidnapper, manguha ng bata. Tapos yung pamilya niya hindi niya alam na pabayaan niya dahil sa mga pangakong 20k na parating buwan-buwan sa pamilya niya. 1 sako, 2 sakong bigas ibibigay sa pamilya na. Sa talaga, sa isip niya, mabubuhay niya ang pamilya niya sa ganung paraan dahil di naman niya akalain niya, hawak lang siya ng baril. Sabi daw niya nag-recruit sa kanya, sasama lang kayo sa akin, tapos lakad-lakad lang tayo sa bundok. Ganun lang daw. Sa sipin niya, lakad lang daw sila, tapos may 20k. May 2 sako ng bigas. Siyempre, sa ng buhay ngayon, sa kagipitan, talagang makapakain lang yung pamilya mo. Pero hindi niya alam na napasok niya pala yung hindi dapat pasukin na gulo. Kaya sana mga master, ako ay hingi ng suportan yung lahat. Sana matulungan natin si Commander Dilobio. Kung sakali, kung sasama siya sa akin pababa, makita ka man kami ulit, isasama ko siya mga master. At sana matulungan ko si Dilobio at tulungan nyo rin ako. Sana tayong mga solid o mga may mabubuting puso dyan, sana po may magparating kay Dilobio kahit konti lang. Mabilhan natin siya ng damit. Kung napapansin nyo mga master, wala siyang damit na papaulit-ulit lang. Makikita natin siya na ganyan. Totoo lang mga master, sa personal si Dilobio ay sobrang payat na. At talagang makikita mo na wala siyang ganong kain, pagod, ganun. At sana may mga bubuting puso ipapaabot ko sa inyo na sana magbigay tayo ng na kahit pambili lang ng damit o pagkain man lang. At kung makita man kami ulit, isasama ko siya pababa. So yun lang mga master. At ngayon ako ay nandito sa ibabaw na kasi sa baba yung sapa yun na inambos kami. Gagawin ko dito siguro dun ako sa ruta sa pataas kasi binigyan ako ni Maxtom, binigyan ako niya ng location niya. At saka pagtingin ko mga kamaster, yung location niya parang nasa may kalayuan sa location ko din. Kaya magmabadali ako. Sana mga kamaster hanggang saan naabot yung kwento na to, subaybayan nyo. Kwento ni Dilobio, ating ating subaybayan yung kwento ni Dilobio. Talaga kayo, habag yung damdaman nyo dahil ako yung nakikinig lang doon sa usapan namin na ganun ang nangyari sa pamilya niya dahil lang sa hindi niya alam. Pero laking pasalamat niya na yung kapatid daw niya na si Batang Birdogo ay nakapag-aral na. Kaya nagpapasalamat siya sa akin bago nangyari yung hinabol kami. So ayun mga kamaster, lakad muna tayo. Mukhang malayo pa tayo mga kamaster
Tama ka, Master, ha? Sobrang ano yung pa ako. So yun mga kamaster, iba yung pagtabi dito. No. Ayan. Si Amang. Ano si Amang? Lah, biglang lumabas eh. Diablo. Anong di po kami ako akong upang tulog. Anong ginagawa nila? Nagre-ritual. Kailangan kang pangyayarihan. Sige, magkakati ka. Okay. Pinabasbasan niya si Amang. Init niya ng basbas si Amang. Kira.